Lahat tayo ay mamamatay at huhusgahan sa harap ng Diyos, ayon sa ating ginawa at hindi ginawang kabutihan sa ating kapwa. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Sa maluwalhating pagdating ng Anak ng Tao kasama ang lahat ng anghel, uupo siya sa kanyang trono ng kaluwalhatian. Titipunin sa harapan niya ang lahat ng mga bansa at sila'y kanyang pagbubukod-bukurin tulad ng ginagawa ng pastol sa mga tupa at mga kambing. Ilalagay niya sa kanyang kanan ang mga tupa at sa kaliwa naman ang mga kambing. Kaya't sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, "Halik kayo, mga pinagpala ng aking ama. Pumasok kayo at tanggapin ang kahariang inihanda para sa inyo mula pa ng likhain ang daigdig. Sapagkat ako'y nagugutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y isang dayuhan at inyong pinatuloy. Ako'y hubad at ako'y inyong dinamtan. Nagkasakit at inyong dinalaw. Nabilanggo at inyong pinuntahan." Sasagot ang mga matuwid, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom at aming pinakain o nauhaw at aming pinainom? Kailan po kayo naging dayuhan at aming pinatuloy o kaya'y hubad at aming dinamitan? At kailan po namin kayo nakitang nagkasakit o nabilanggo at kayo'y aming dinalaw?" Sasabihin ng hari, "Tandaan ninyo, nang gawin ninyo ito sa pinakahamak sa mga kapatid kong ito, sa akin ninyo ito ginawa." Sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, "Lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa. Doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa dyablo at sa kanyang mga kampon, sapagkat hindi ninyo ako pinakain. Noong ako'y nagugutom, hindi ninyo ako pinainom. Noong ako'y nauuhaw, hindi ninyo ako pinatuloy. Noong ako'y isang dayuhan, hindi ninyo ako dinamitan. Noong ako'y hubad, hindi ninyo ako dinalaw. Noong ako'y may sakit at noong ako'y nasa bilangguan." At sasagot din sila, "Panginoon, kailan po namin kayo nakitang nagutom, nauhaw, walang matuluyan, hubad, may sakit o nasa bilangguan na hindi namin kayo tinulungan?" At sasabihin sa kanila ng hari, "Tandaan ninyo, nang pagkaitan ninyo ng tulong ang isa sa pinakahamak sa mga ito, ako ang inyong pinagkaitan. Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan, ngunit ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay judgment. Bago po tayo magpalalim sa ating reflection ngayong araw na ito, kayo po ay muli kong inaanyayahan. Huwag kakalimutan na mag-like, mag-follow at subscribe sa ating pong page na Word of the Day at Father Richard Lagos. Ganun din po, paki-share ang ating video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media, para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. Happy Christ the King Sunday po sa inyong lahat. Ngayon ay officially tinatapos at inuumpisahan natin ang panibagong taon sa ating liturhiya. Si Jesus ang Alpha at ang Omega. Siya ang simula at ang wakas. Kaya nga very fitting na ang celebration of Christ the King ay sa linggo na kung saan naghihiwalay ang taon. Yung lumang taon ng liturhiya at bagong taon ng ating liturgical year ay sinisimulan natin. Mga kapatid, ang gospel today speaks about the last judgment. Ito'y isang paalala sa ating lahat na darating ang panahon na tayong lahat, saang bansa, saang lahi, saang lipi, anumang wika, lahat tayo ay haharap sa Diyos sa araw ng paghuhukom.
Kapag tayo ay namatay, right away, tayo ay haharap sa Kanya upang tayo ay husgahan. Sabi nga, pagkatapos nating mamatay, saan tayo tutungo? Mga kapatid, mahalaga that we are always being reminded that everything has an end. Tayo mayroong katapusan at haharap tayo sa Diyos upang husgahan. At dito sa ating gospel, narinig po natin na ang batayan ng Diyos ng paghusga ay kung ano ang ginawa o hindi natin ginawa sa ating kapwa. Sa ating terminology bilang mga Katoliko, we call it works of mercy. Especially yung corporal works of mercy. Sabi doon sa gospel, yung mga matutuwid ay ilalagay ng Diyos sa buhay na walang hanggan at yung mga sasama ay ilalagay sa walang hanggang kaparusahan. Kung mapapansin natin, ang batayan ng Diyos sa pagiging matuwid ay kung ano ang mabuting ginawa sa kapwa. Nagutom siya at siya'y pinakain, nauhaw, pinainom, walang damit, dinamitan, may sakit at nasa bilangguan at dinalaw. Ito yung mga gawang mabuti. What makes us good are the good works na ginagawa natin sa ating kapwa. Kaya nga magandang tingnan natin, marami na ba tayong investments of good works sa ating kapwa? Because ito ang titingnan ng Diyos sa ating lahat. On the other side, itong mga masasama na itinuturing, they claim na wala naman silang masamang ginagawa. Kaya mahalaga itong sinasabi sa ating gospel. Kasi wala nga silang masamang ginagawa, pero wala rin silang ginagawang mabuti. Sabi doon sa gospel, ako'y nauhaw, hindi niyo ako pinainom. Nagutom, hindi niyo ako pinakain. Ako ay may sakit, hindi niyo ako dinalaw. Ako'y hubad, hindi niyo ako dinamitan. Ako'y nasa bilangguan, hindi niyo man lang ako pinuntahan. Ano yon? Is the sin of omission. Na wala ngang masamang ginagawa, pero wala rin ginagawang mabuti. Mga kapatid, take note of this. Please be reminded na yung pagiging masama ay hindi lamang sa paggawa ng masama. Ang pagiging masama ay doon din sa hindi paggawa ng mabuti. Binibigyan tayo ng Diyos sa maraming pagkakataon, maraming opportunities to do good works, opportunities to love, opportunities to forgive, opportunities to proclaim the truth, opportunities to embrace, opportunities to be with. Maraming pagkakataon ang Diyos na ibinibigay sa atin araw-araw para gumawa ng mabuti, and yet, dahil sa ating pride, dahil sa ating galit, dahil sa ating inggit, dahil sa ating pagkamakasarili, hindi tayo gumagawa ng mabuti sa kapwa. Kapag tayo'y punong-puno ng sarili, ayaw nating mag-reach out. Ayaw nating abutin ang ating kapwa. Si Mother Teresa, merong sikreto sa buhay na walang hanggan. Ito yung 5 fingers of Mother Teresa. Ano yon? You did it to me. You did it to me. 5 words. 5 fingers. Mahalaga, no? Yung ating ginagawa o hindi ginagawa. Baka kasi tayo ay walang ginagawang masama, wala rin namang ginagawang mabuti. The challenge is to do something, to do good sa ating kapwa. Pagdating ng panahon kapag tayo ay haharap sa Diyos, magbibilang tayo, you did it to me. Ano ang ginawa natin para sa Diyos? Ano ang ginawa natin para sa Kanya? Ngayon ay Christ the King Sunday, isang paalala sa ating lahat ng mga Kristiyano. Si Kristo na ba talaga ang naghahari? Dahil kung si Kristo ang naghahari na sa buhay natin, tayong lahat ay paghaharian ng kabutihan, paghaharian ng pagmamahal. At ang mga ito ay mga action words, no? Ibig sabihin, yung pagmamahal ay ginagawa araw-araw sa pamamagitan ng paggawa ng kabutihan, ng pagtulong, ng pagdamay, pagpapatawad, pag-unawa, pag-intindi, pagkalinga sa mga nangangailangan. Marami na po ba tayong investments? Pinaghahari na po ba natin si Jesus sa ating buhay? Mga kapatid, sana wag nang dumating sa punto na pagsisisihan natin ang lahat at huli na para magsisi pa. Sana
itong buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos as we end this year and as we start another year sa ating liturgy. Sana mga kapatid, dalhin natin sa panibagong taon lahat ng mabubuti at natutunan natin sa buhay. At iwanan natin yung mga mali, iwanan natin yung mga hindi magandang karanasan. Ang dalhin lang natin ay ang mabubuti, ang makakatulong at makakapaghatid sa atin sa buhay na walang hanggan. Sana mas mag-mature tayo, sana mas mag-improve ang ating pamumuhay sa panibagong taon ng ating liturhiya. Higit sa lahat, mas lumalim ang ating ugnayan sa Diyos. At higit sa lahat, mas papaghariin natin si Kristo sa buhay natin. Hindi ang sarili, hindi ang maling paniniwala. Mga kapatid, ito yung biyaya na ating hilingin sa pagdiriwang natin ngayon ng linggo ng Kristong Hari natin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, pagharian mo kami sa buhay na ito. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.